Siguro katulad ko ay nag-wonder ka din kung ano nga bang meron sa sound industry. Nagdadagsa ang mga tao at dumadagundong ng mga tugtog. Dito sa Pasig City. Samahan nyo ko at hahanapin natin ang rason kung bakit marami dito ang mga tao ang interesado. Gagawin ko posible ang imposible at magugulat kayo kung bakit bigla ako dito naging interesado. Tama yung hinala mo. Bukod sa first time ko, ay may isa pa akong rason para pumunta dito. Ipapakita ko mamaya sa kalagitnaan ng video to. Isasama ko kayo sa biyahe at aberya. Halos 1 oras na yung naubos ko hanggang sa masolusyonan ang mga problema. Samahan nyo ako sa panibagong biyahe na mag-isa hanggang sa makilala ko sila. Sinimulan ko ang araw ko sa pagtitimpla ng kape at pag-a-analyze ng oras sa mga ganitong event. Based kasi sa pag-aaral ko, kadalasan ang mga ganitong event ay nag-uumpisa ng alas 3 o kaya naman alas 5. Good morning. Totoo niya, wala talagang idea kung anong oras na kumpisa ang event. Sinerch ko lang. Siguro mga 3 or 5. Pero sa event na yun kailangan mo talaga ang maging gwapo. Simple na naman ang goal ko. Kailangan ko alamin kung bakit dinadagsa ito ng mga tao at maipagsalamuha, magkaibigan sa ibang tao at makakilala na rin ng mga bagong kaibigan. Siyempre, ang makita ang pinaka-cute na vlogger doon. Charot. At ang unang hakbang para mampisahan ay ang bumiyahe at magpaalam. Lakad ako. Hindi mo ako talaga, no? Lakad ako. Oo. Mabos. Ito yung mga oras na ang ganda-ganda ng araw ko. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay mapapalitan pala ito ng isang hamon. Hamon na pagdadalawang isip kung ipagpapatuloy ko pa ba ang aking biyahe. Sa mga oras na ito ay pasamantala muna ako tumigil upang ituloy ang aking plano. Pero ito ang nangyari. Ilan tubig mo lang? Tubig. Ay ka naman siya. Set up ko yung camera dito sa likod ng motor. Dito sa taas. Diyan ko lalagay. Para makita yung view sa likod ko. Timing na rin kasi, liliko na doon papunta sa Pasig. Dalawa yan eh, Palimere at Papasig. Makikita nyo mamaya yung, yung view niya. At dito na nga magbabago ang desisyon ko. Bala yung ito, ilalagay ko sa likod. Nakakaayan ko sa likod. Tapos dito yung camera niya. Ay, karagi. Naputol? Ay, nahulog. Meron masamang nangyari. Natanggal yung na stand ko. Ito, lock niya, oh. Kailangan ko ngayon bumalik para hanapin to. Dito yung lock niya para malagay ko yung cellphone dito. Kailangan ko ngayon bumalik. Hanapin ko. Baka nahulog ko lang kung saan. Kung saan ko na hinanap, hindi ko pa rin talaga nakita. Ngayon hindi ko na alam gagawin ko. Gusto ko sana ilagay yung camera dito sa likod ko para makita niyo yung angulo habang nag-drive ako. Oo nga no. Eto. Kaya hindi ako nawala ng kumpiyansa at hanapan ko agad ito ng paraan. Ililipat ko lang ang holder galing sa bodycam ko
papunta sa tripod ko at hindi ko inaasahan na agad din pala ito mawawala sa kasiyahan ko. Pati rin po yung dito yan nahulog. Habang nag-drive ako, hindi na siya ngayon malak. Hindi siya mahanap. Kanina pa ako paikot-ikot. Halos 1 oras na yung naubos ko. At dahil alam mo na kung paano ako pinahirapan ng biyahe na to, samahan nyo naman ako para ipagpatuloy ang ating kwento. Papatuloy ako.